Sa aklat po ng Awit, Kapitulo 22, ang talata po ay 3. Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumataan sa mga pagpuri ng Israel. Pagpapala po sumatin sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. At Happy New Year po sa inyo sa lokal po ng Kupang. Happy New Year, mga kapatid. Ayan. Masaya po ba ang ating taon, mga kapatid? Amen. Isang taon po ng nakaraan ang puno ng pag-aaruga, pag-kalinga sa atin ng ating mahal na Panginoon na tayo kanyang iningatan sa lahat ng araw ng lakad ng ating buhay. Maraming mga sakit po ang pinagaling. Tama pa ba, mga kapatid? Marami tayong mga pagsubok na nilampasan at tayo nananatili sa kanyang pagtatapat. Sa pagkatapat po ang ating mahal na Panginoon. At ngayon kinakaharap natin ng isang bagong taon sa ating buhay ng panibagong, hindi po hamon, mga kapatid, kundi isang panibagong taon ng pagpapatuloy ng paglilingkod sa Panginoon. Isang pagkakataon sa ating buhay upang tayo muling makita ng Panginoon ang kasiglahan ng ating pananampalataya. At ngayon po sa gabi ito, mga kapatid, ating pagsalusaluhan ang isa pong maiksing mensahe mula po sa aklat ng Awit, Kapitulo 22, ang talata po ay 3. Ang pamagat po nito, God dwells in the praises of His people. Ang pinakapunto nito, mga kapatid, praises. Ano po sa Tagalog yung praises? Papuri. Sa totoo lang, mga kapatid, pagka narinig natin papuri, parang basic na sa atin. Ano po? Alam na po ba natin ang papuri? Amen. Pero dito po sa talatang ito, mga kapatid, ating pong lalong pag-aralan at laliman po ang pagtingin sa tinatawag po na praises o pagpuri sa Panginoon. Ang sabi po sa pamagat o sa tema nito, God dwells in the praises of His people. Ang Diyos daw ay tumatahan sa mga pagpuri ng kanyang mga tao. Tayo po ba'y tao ng Diyos? Ibig sabihin, dapat daw tayo'y pumupuri sa Panginoon bilang katunayan dahil ang Diyos daw ay tumatahan sa mga pagpuri. Sabi po dito, pakilakayan nga po, kapatid. 22:3 ng awit. Pansinin niyo po ito mabuti at dito po tayo kukuha ng mensahe. Awit 22:3. Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Ang Diyos daw tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. O yung tao ng Diyos, nagpupuri at doon daw tumatahan ng Diyos. Alam niyo po ba, mga kapatid, meron pong mga talata sa Biblia na alam ko po na alam niyo na rin na sinasabi po gaya dito sa Gawa 7:48, ang Diyos daw ay hindi tumatahan sa mga templong gawa ng tao o sa templong gawa ng kamay ng tao. Gawa 7:48-49. Ang sabi po dito, 7:48-49. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng kamay, gaya ng sinasabi ng propeta. So sabi po doon, sinasabi ng propeta, sino bang propeta ito? Sabi po doon sa Isaiah 66:1, doon po kinuha ito. Tandaan niyo, mga kapatid, ito pong pinagsasama-samahan natin kapilya, hindi ito yung dito tumatahan ng Diyos, hindi po doon, kasi ito gawa ng kamay ng tao. Ang tinatahanan ng Diyos, yung mga tao na nagpupuri sa Kanya. Kasi po sabi po doon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, ang lupa ay aking tungtungan, anong bahay ang inyong itatayo sa akin, at anong dako ang magiging aking pahingahan. So kung Diyos ay napakalaki, makapangyarihan, paano mo siya pagkakasyahin sa ganitong tahanan? So paano, mga kapatid? Introduction pa lang po ito. Sabi po dito sa unang Korinto 3:16, ang tao daw ay siyang templo ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao. May partikular na tao ito, mga kapatid, kung saan po ang templo ng Diyos. Sabi po, hindi ba ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Sino po ang kausap dito? Yung iglesia na nasa Korinto. So hindi po ibig sabihin na sa lahat ng tao nandoon. Kailangan nandoon ka sa
iglesia. Yung iglesia po ba, yun po ba yung mga tao ng Diyos? Amen. Pareho rin po ito ng unang Korinto 6:19 na ang katawan po natin bilang isang mananampalataya, ito po yung tinatahanan ng Diyos. O hindi ba ninyo nalalaman ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi sa inyong sarili. So yung katawan daw natin, kung tayo ay miyembro ng Iglesia ng Panginoon, dito daw tumatahan ang Espiritu ng Panginoon. Kaya ang final po nito sa Juan 14:23, ano po yung final po niyan para po mabigyan natin ng katugunan? Kung hindi tatahan ng Diyos sa gawa ng kamay ng tao, kagaya ng ganitong kapilya o malalaking simbahan ng ibang mga tao gawa ng kamay, papaano? Juan 14:23, ang sabi po dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung sino man ay umiibig sa akin at kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ng aking Ama at kami papa sa kanya at siya'y gagawin naming aming tahanan. So kung tutuparin daw natin ng utos ng Panginoon, iibigin natin ng Panginoon, tatahan daw siya sa atin. Sumusunod ba kayo sa utos ng Panginoon, mga kapatid? So kung kayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoon, tatahan daw ang Diyos sa inyo, ang Espiritu ng Panginoon. So, dahil po na-settle natin yung tanong, ito yung unang tanong kasi kung ang unang tanong, kung Diyos ay napakamakapangyarihan, napakalaki, hindi mapagkakasya sa templo, magkakasya pala siya sa atin bilang mga tao ng Diyos, tayo yung templo, doon tatahan ng Panginoon. Ngayon, ito ang hamon. Paano nyo patutunayan, mga kapatid, paano nyo patutunayan na nasa inyo nga ang Espiritu ng Panginoon? Paano nyo patutunayan na kayo nga ay tinatahanan ng Panginoon? Paanong paraan? Ang sabi po doon sa ating pagsalbatayan, doon sa awit 22:3, kung atin pong babalikan, ngunit ikaw ay banal o ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Ang Diyos daw tumatahan doon sa mga pagpuri ng kanyang mga tao. Pag pinansin niyo po itong talata na ito, andito yung palatandaan. O tingnan niyo mga kapatid, ikaw na tumatahan sa mga pagpuri. You who dwells. Pag ikaw daw ay hindi nagpupuri, nandun pa sa iyo ang Diyos. Tama ba? Ganun yung logic nun. Ang Diyos daw tumatahan sa mga pagpuri. So pag ikaw hindi ka nagpupuri, nandun ba ang Diyos sa iyo? O? Nasa inyo o wala? Wala. Pero kung nasa inyo ang pagpuri, nandun ba ang Diyos sa inyo? Amen. So ganun po yung pinaka-logic ng talata na ito. Kung ating pong patuloy na iintindihin. Malalaman natin na kasama natin ang Diyos kung tayo'y pupuri at lumuluwalhati sa Kanya. Ngayon, paano natin mapagtitibay? Paano natin patutunayan? Paano natin bibigyan ng lalong higit na ebidensya sa ating sarili na yung ating Panginoong Diyos ay nasa sa atin sa pamamagitan ng ating pagpuri? Ayan. So, nakikita niyo mga kapatid, ang laki ng tao, no? Ayan. Kaso natakpan yung audience sa likod. Palipati na lang po natin para... Ayan. So, sa mga naglilista, mga kapatid, pakinggan niyo po ito, pakilista, meron po tayong 5 bagay o 5 mga aralin para mapatunayan natin na ang Diyos ay nananahan sa atin. O, attention po mga kapatid. Pabayaan niyo po yan, di po yan mawawala. Ayan. Number 1. Ang primary purpose daw ng tao ay ang purihin ang kanyang lumikha. Tama po ba mga kapatid? Pagka ang isang tao, iniisip niya na ang lumikha sa akin ay may pag-aari sa akin at marapat ko siyang purihin, pupurihin sa Panginoon. Pag ang isang tao, hindi niya tinatanggap na may lumikha sa kanya tulad ng mga atheist. Alam niyo yung mga atheist?
Sino po yung hindi nakakalam ng atheist? Taas ang kamay. Yung mga atheist, ito po yung pangkat ng mga tao na hindi naniniwala may Diyos. Hindi naniniwala sa Biblia. So sila mamumuhay lang ayon sa batas ng tao, ayon sa kanilang konsensya lang. So kayo mga kapatid, kinikilala nyo ba na may Diyos na dapat kayong papurihan? Tingnan nyo kung paano kayo sumagot ha. Pagdating natin sa number 5, tingnan natin kung magbabago yung inyong paraan ng pagsagot. Ang unang palatandaan para sa isang tao upang patunayan niyang may Diyos siya na kailangan niyang papurihan, iniisip niya at isinasa puso niya, I have a Creator. I am made to praise. Pag iniisip mo na ikaw ay nilalang para siya'y purihin, pakibasa po yung 43:21 ng Isaias. Pag iniisip mo na ikaw ay ginawa ng Diyos upang siya'y papurihan, sisikapin mo sa iyong sarili, purihin mo ang Diyos na may lalang sa iyo. Pero pag hindi yun ang mindset mo, na kaya ako aawit kasi may nagpaawit, hindi mo siya mapupuri ng mula sa puso. Number 1, the primary purpose of man is to praise his Creator. Ang sabi po doon, 43:21, ang bayan na aking inanyuan para sa aking sarili upang kanilang maihag ang aking kapurihan. So malinaw po dito na ang tao daw nilikha para sa kapurihan ng Panginoong Diyos. Pag hindi yan ang nasa puso mo, hindi mo siya pupurihin. Tama po ba mga kapatid? Pag ang nasa isip mo, pupurihin ko ang Diyos dahil siya ang may lalang sa akin at ako ay nilalang para siya'y purihin, aawitan mo siya ng buong puso. Makikita mo sa pag-awit niyan. Kaya pag ang isang mananampalataya, tignan niyo yung mga kapatid niyo sa pananampalataya pag umaawit. Pag yan walang gana, tignan niyo kung anong nasa puso niyan. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. Pag yan ay umaawit ng buong puso, makikita niyo talaga, malakas umawit yan. Kasi alam niya, doon siya ginawa para purihin ng Panginoon. Pero pag ang isang tao umaawit, pupurihin ka sa awit. Dapat, ilakas mo talaga. Itotodo mo. Kasi ginawa ka para purihin ng Panginoon. Sinasamba kita. Kailangan matibay ang iyong pagbigkas, pagsasalita at pagpapahayag kung sinong lumikha sa iyo. Kasi doon ka nilalang. Malinaw mga kapatid? So that's number 1. Number 1, the primary purpose of man is to praise his Creator. Pag hindi yan ang nasa puso mo, mahihirapan kang pumuri sa Panginoon. Number 2, pakibasa po yung unang Kronika 5:13-14. Ito mga kapatid, narinig ko po yung ating tagapagpaawit kanina o yung song leader natin sabi, mga kapatid, sama-sama tayong umawit, sabay-sabay tayo. Naalala niyo sinabi kanina? Sabay-sabay tayo. Importante po ba yun? Basahin po natin itong ikalawang Kronika. Ikalawang Kronika 13:14. Pansinin niyo po itong talatang ito. At malamang pag nabasa niyo na ito, magbabago na yung pananaw niyo sa paraan ng pag-awit. At yung mga instrumentalist natin, yung mga manunugtog, lalo kayong magsisikap na mag-practice para magkaroon kayo ng unison o pagkakasabay-sabay ng paraan ng pagtugtog. At basahin natin sa 13. Baba po muna dun sa 13. Ngunit pinaligid sa likuran nila. Yan ba yun? 5:13. 5:13. Dalawang Kronika 5:13. Nangyari nga nang ang mga nangagpapakakak at mga awit ay nangagkakatugma upang mangagpatunog ng isang tunog na maririnig sa paglagay po pagdalangin at pasasalamat sa Panginoon at ng kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng mga pakakak at mga simbalo at mga panugtog na tugtugin at magsipagpuri sa Panginoon na nagsisipagsabi sapagkat siya'y mabuti. Sapagkat ang kanyang kaawahan ay magpakailanman na nang magkagayon ang bahay ay napuno ng ulap sa bahay ng Panginoon. Nakita niyo mga kapatid yung simbalo, yung pakaka,
yung parang trompa, yung mga nagpapaawit. Sinikap nila na magkasabay-sabay. Sinikap nila na magkatugma-tugma. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Pag sinabing nagkatugma-tugma, 2 Kronika 5, tingnan niyo po, 5:13. Nangyari nga na ang mga nagpapakakak at ang mga awit ay nagkakatugma. Ano ibig sabihin nagkakatugma? Harmony, in unison, sabay-sabay. Bakit po? Kasi iniisip nila na nandoon yung Panginoon sa bahay na yun, sa kanilang pinagsasama-samahan. So ang pangalawa, the presence of God in true worship. Pag iniisip mo na ang Diyos ang audience mo, pag iniisip mo, pag nagpupuri ka, hindi ito para sa tao na kasama mo na nakikinig. Pag iniisip mo, pag nagpupuri ka, I need to make God happy. I need to make God in full joy. Paano ka aawit? Magsasarili ka habang umaawit sila, iba inaawit mo? O pag sinabi ng tagapagpaawit, sabay-sabay, kailangan sasabay ka. Kasi, iniisip mo, yung audience mo, masiyahan. Pagka, halimbawa tayo umaawit, wala sa ayos, wala sa tono, hindi ka tugma-tugma, yung audience natin, matutuwa kaya? Palagay nyo. Eh kung ang iniisip natin, ang mindset natin, tayong lahat mga kapatid ay ang nag-iisang choir ng Panginoon. Tayo, ang audience natin, ang Panginoong Diyos. Paano ka aawit sa Panginoon? Paano ka maghahanda ng mga papuring awit sa Panginoon? Sa Bagong Tipan sa 2 o 3 na nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandun ako sa kanilang kalagitnaan. So tayo, pag umaawit sa Panginoon, we always think, we always feel na ang Diyos ay nasa gitna ng bawat isa sa atin. Kaya gagalingan natin ang pag-awit natin sa Panginoon. Ang pagpuri natin, wala tayong pakialam sa sasabihin ng iba. Kailangan mapasaya natin ang ating mahal na Panginoon sa ating mga pag-awit. Amen? Amen. Yan, gumaganda na yung sagot. Diba? Kailangan yung response natin. Pangatlo, sa aklat po ng awit 40, talatang 3. Pakilagay po sa screen. 40 verse 3 ng awit. Yung praises daw is the evidence that God is in our heart. Sa sanglibutan kasi, mga kapatid, merong sikat na awit Jose Marichan. Christmas in our heart sila eh. Kapag ikaw daw ay nagbibigay, you show that your Christmas is in your heart. Ganun yung awit, di ba? Pero alam nyo mga kapatid, kung gusto nyo talagang ang Diyos ay makita na nasa puso ninyo, sabi po sa talata 43, pakitaas po ng konti. At siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatuwid bagay pagpuri sa aming Diyos. Marami ang mga kakakita at mga tatakot at magsisitiwala sa Panginoon. Pag nakikita ng mga tao na ikaw palaging pumupuri sa Panginoon, ano sasabihin ng tao? The Lord is in him. The Lord is in her. The Lord is with you. Kasi ang namumutawi sa bibig mo, bagong awit. Bakit bagong awit? Himnaryo, luma na yan eh. Tama ba? Luma na yung himnaryo? Bakit sinabi bagong awit? Kasi ang dati mong awit, makasanglibot ang awitin. Luma na yon. Ang bagong awit, pagpuri sa Panginoon. Binago ka kasi yun. So pag ang inaawit mo, papuri sa Panginoon, bagaman sa himnaryo galing yan, o sa mga bagong gospel songs yan, bagong awit yan. Kasi yung lumang pagkatao, iniwanan mo na. Ang ebidensya, o ang patunay, na ikaw ay may Diyos na pinupuri at pinasasalamatan, patuloy mo siyang inaawitan, patuloy mo siyang pinupuri, at ang mga tao nakikita yun sa'yo. Di ba nga po, magliwanag ka para makita ng tao ang iyong liwanag at pupurihin nila ang Panginoon sa magitan ng iyong mabubuting gawa. At sa magitan ng iyong pag-awit, sasabihin ng mga tao, Kristiyano yan, anak ng Diyos yan. May bagong awit sa kanyang bibig.
At kahit sila ang sabi, magsisitiwala sa Panginoon. Kita mo yun? Dati ang samang tao nun, ngayon napupuri ka sa Panginoon. Kung siya kayang baguhin ng Panginoon, ako rin kayang baguhin ng Panginoon. Ganun po ang mangyayari doon. So yan po yung pangatlong paraan para mapakita natin na tayo ay talagang mga nagpupuri sa Panginoon. Pangapat, alam niyo po ba meron din pong danger o ano ba danger sa Tagalog? Panganib sa hindi pagpuri sa Panginoon. Tingnan niyo po yung awit Gs 4, pakilagay po. Sa awit Gs 4, pagka merong absence of praise, ano po ba ang mangyayari? Ang masama sa kapaluluan ng kanyang muka ay nagsasabi, hindi niya sisiyasatin. Lahat niyang pag-iisip ay walang Diyos. Wala namang nakakakita kahit hindi siguro umawit dito. Hindi niya wala naman siguro sisiyasat sa akin na hindi na ako umawit dito sa bahay. Wala namang nakakakita Kasi pag-iisip niya, sa damdamin niya, walang Diyos. Pero pagka may Diyos sa puso niyo, kahit nasaan kayo, pupurihin niyo ang Panginoon. Pag hindi kayo nagpupuri sa Panginoon, kahit wala kayo sa kapilya, kahit nasa labas kayo, purihin niyo ang Panginoon. Kasi ang masama, sabi po dito, ang masama sa kapalaluan ng kanyang muka. Ibig sabihin nun, may wild imagination siya Minsan nanunubok, siguro naman, di naman siguro masamang hindi ako magpuri Yun yung mga masama. So para hindi ka tawaging masama, mapanganib kasi yun, huwag mong isipin huwag kang magpupuri, kailangan lagi ka nagpupuri sa Panginoon. So yung absence of praise, delikado yun. Pagka ikaw, yung praises laging nasa iyo, God dwells in you. Di ba nga po, God dwells in praises. So pag hindi ka nagpe-praise, si God ba ay nagdudwell sa inyo? So hindi. So kailangan nandun lagi yung inyong praise. Kasi ang audience nyo is omnipresent. Ang Panginoon, nasa lahat po ng dako, kaya kailangan purihin niyo ang Panginoon. Panglima, yan. Bago po yung panglima, sa Roma 1.21, pakidagdag po natin. Roma 1.21, may isang magandang talata po dito. Sabi, sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, kanina yung masama, ito naman, nakakakilala sa Diyos. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ay hindi nila niluwalhating nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi pagkusti walang kapuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. So kahit ikaw daw ay nakakakilala sa Diyos, pero pag iniisip mo, mahina ang Diyos, hindi naman ako makikita ng Diyos dito Ang sabi kasi, kailangan luwalhatiin mo siyang tulad sa Diyos. Isipin mo yung kanyang pagka-Diyos. Isipin mo yung kanyang kapangyarihan. So kahit humuhuni ka sa isip mo, pinupuri mo siya, makapangyarihan ng Diyos, nadidinig niya ang iyong puso. So lagi mo siyang pupurihin. So para yung panganib maiwasan, maintain mo yung pagpupuri sa Panginoon. Pag hindi ka nakikiisa, hindi ka umaawit ng masaya, baka wala ka na sa Diyos. O baka wala ka na sa pananampalataya. So kailangan makikiisa kayo sa pagpuri sa Panginoon. Panglima, eto mga kapatid, ito i-explain natin maigi ito. Sa ikalawang Samuel 6:14, i-ready rin yung talatang 21. Praise is adoration expressed. The level of praise shows the level on how you adore God. Yung praises daw is adoration express. Ano yung ibig sabihin na express? Inilalabas, di ba? Adoration, pagkilala. Inilalabas mo sa sarili mo yung pagkilala mo sa Panginoon. That's praises. Ganito mga kapatid. Taas kamay, sino na rito yung nakanood ng mga liga ng basketball? Yung meron kayong team na sinusuportahan o kamag-anak o kahit anong palaro, kahit dito, pag nananalo yung inyong team na sinusuportahan, kahit sa mga palaro, anong reaction nyo? Masaya. Paano? Masaya. Meron bang ganito? Ito yung, ako sinanood po ko dati, Ginebra sa MOA. Ginebra.
Ako, alam nyo lang talaga kung yung mga ano tawag dito, fans ng Ginebra, paano maghiyaw. Dumadagundong talaga. Ang tindi niyan. Walang dadagundong doon na ba, naka-shoot yung player ng Ginebra, yung mga fans kaganito. Ang galing niya. Walang ganon. Makikita nyo ganito. Inaasar pa yung kabila. Nakita nyo ba yun? Nakita nyo ba yun? Ginaasar yung mga kabila, di ba? Ganon yun, ganon ano. Tapos, talagang hiyaw ako. Dakdak mo! Talagang, woo! Talagang kumakasigaw yan. May bandera pa yan. Pag pinagmamalaki yung nananalo nilang mga player. Tama ba? Ganon ang ano? Ganon ang praising. Walang magsasabi dyan ng ano. Pag nananalo yung kakampi, ganito yung praising mo. Very good. Nakashoot. Ang layo. Sabi ko, okay. Walang ganon. Pagka nakakashoot yan, talagang paano ang adoration mo, paano yung pagkilala mo doon sa team na sinusuportahan mo, talagang hiyaw kung hiyaw. Alam niyo po ba mga kapatid, may isang laban na nangyari sa ating buhay kung saan ipinanalo yung ating kaluluwa. Na ang dapat kaluluwa natin matatalo, mapupunta sa impyerno. Pero siya nagwagi, ipinagtagumpay niya yung ating kamatayan. Sino po yun mga kapatid? Ang Diyos, ang ating Panginoon Jesus. So, paano mo pinapupurihan yung nagtagumpay na hindi ka mapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? Paano? Kailangan yung pagpuri mo sa Panginoon mataas ang antas. Kasi ganun mo kinikilala. Ganun mo siya pinipraise. Pero pag ang pagkilala mo, ang pagpuri mo sa Panginoon, ang expression mo kung paano mo siya awitan, napakahina, baka hindi mo siya kinikilala bilang nagtagumpay para sa iyong buhay. Tama ba mga kapatid yung logic nun? Kung yung tao, pinipraise mo sa nagagawa niyang magaling, sukat yung isa mong anak, nag-graduate, gawan mo pa ng tarpaulin, ipagmalaki mo, nakatapos siya ng ganito, tama ba? May mga ganun lalo sa mga baryo, licensure exam, nakapasay anak, naging teacher, naging abogado, naging engineer, may tarpaulin pa yan. Alam niyo ba sa ibang baryo, may mga owner, ginagawa pa ng banderitas yan, ginagala pa yan, pinagmamalaki, doktor na anak ko, pinagmamalaki, gano'n niya purihin yung kanyang anak. Paano niyo pinupuri ang nagtagumpay para sa inyong kaluluwa? Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Pag-awit mo, pupurihin ka sa awit. Paano mo pinupuri ang Panginoon? Ngayong taon na ito, mga kapatid, ipakita natin na ang Diyos ay nananahan sa gitna natin. Amen? Paano tayo magpupuri bilang isang lokal? Ipakikita natin sa buong mundo na ang Diyos na nagtagumpay sa ating kaluluwa ay ating kinikilala, pinasasalamatan, pinupuri sa habang tayo nabubuhay. Dahil siya ay ang ating lumikha. Siya ang ating audience. At ayaw nating mabigyan ng paratang na ang Diyos ay wala sa atin. Pinakikita natin na siya ay laging nasa ating puso. Pinahahalagahan natin ang kanyang gawa sa bawat isa sa atin. Tandaan niyo mga kapatid, praises is a lifestyle. Hindi po ito isang okasyon. Ang pagpuri sa Panginoon, sabi po dito sa awit 34:1, pakibasa po. Sa awit 34:1, aking pupurihin ang Panginoon sa buong panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay laging sa aking bibig. Praises is a lifestyle. It's not an occasion. Hindi po tuwing linggo, Miyerkules, Family Day, Inspirational Convention, o ano pa mang gawain. Ang pagpuri sa Panginoon ay sa buong panahon ng iyong buhay. Nung ikaw po ay tumanggap sa Panginoon, kinikilala mo siya na siya ang nagtagumpay sa iyong buhay. Nawala na ang pagkabigo na ikaw ay mapunta sa kapahamakan, na ikaw ay mapupunta na sa buhay. So, kinikilala mo siya, pinipraise mo ang Panginoon. Kaya pag inaawitan mo ang Panginoon, lagi kang masaya, lagi kang ganado, kasi ang Panginoon may lalang sa iyo. Ang Panginoon, siya ang audience mo. Ang Panginoon, siya ang nasa puso mo.
at ine-express mo ang pagpuri mo sa Panginoon. At ito ang nagpapatunay, balikan po natin ating paksambatayan sa 22:4, ito po ang nagpapatunay that God is dwelling upon us. Amen? Amen. So nawa po mga kapatid, sa gabi pong ito ay ating naintindihan maigi na ang pagpuri sa Panginoon ay isang napakahalagang parte ng isang mananampalataya. Na ang pagpuri sa Panginoon ay vital, primary, priority sa ating buhay sapagkat kinikilala natin siya bilang ating nag-iisang Diyos na tunay, ang ating Panginoong Jesucristo. Muli, babasahin natin ang ating pagsambatayan. Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel. Pagpapala po sumati sa muling pagkarinig ng kanyang mga salita. Magandang gabi po sa inyo.